Isang magandang araw nga pala sa ating lahat and especially lalong-lalo na sa mga nanonood na naman ng ating munting vlog ngayong araw. So, welcome back to my channel nga pala mga guys and especially lalong-lalo na sa mga nakasubaybay dito sa aking YouTube channel. Bali ngayong araw is ipapakita ko nga pala sa inyo kung paano nga pala tayo mag-prepare araw-araw ng ating mga binili na isda galing pa sa Pandawan ng Mercedes. So, ayan mga guys, bali shoutout nga pala sa mga nakapollow sa aking YouTube channel and especially lalong-lalo na sa mga nagme-message sa aking Facebook page. So, ayun, abot nga pala sa mga taga dito din sa Camarines Norte na kumukuha din ng mga isda sa Pandawan ng Mercedes. So, ayun, napakadami nga akong na-receive din ng mga chat sa akin sa aking Facebook page na kung paano nga ba kumuha ng isda or kung paano nga ba kumuha ng panindang isda sa mga Pandawan kagaya dito sa amin sa Mercedes mga guys. So ayun, bali ako din nga pala ay nagpaturo lang lamang din at sumasama lang din ako sa mga nagtitinda ng mga isda dito sa amin and especially ayun, mabuti naman ay naturuan naman ako kung paano naman bumili ng mga isda na pwede kong itinda dito sa aking maliit na tindahan. And syempre, dyan nga pala ay ginagawa ko ay inaayos ko yung mga trapal dito sa aking munting pwesto sa may sa amin. And especially ay dahil kaganyan lang naman po ang aking pwesto. Hindi naman po kalakihan pero tamang-tama lang naman po para sa pangkabuhayan or sabihin na po nating extra income na kung saan po ay makakakuha din po tayo ng another source of kita mga guys kahit po tayo ay may trabaho kasi alam din naman po natin na maliit lang din naman po ang ating sinasahod sa ating trabaho. So ayan, bali inaayos ko nga pala yan mga guys and especially it's around 5 a.m. na po yan ng umaga pero ako po ay madaling araw talaga umaalis para kumuha po talaga ng isda. At ako po ay nakakabalik lamang po dito sa may sa amin, sa aking pwesto, ng around ng alas 5 ng umaga. Or sabihin na po nating pinakamaaga pong balik ko po ay alas 4:30 ng umaga mga guys. And ayan yung aking morning routine. So, syempre dahil sa na-scam din ako sa different kind of e-commerce business ay ito na lamang po yung pinagtuunan ko ng pansin kasi syempre napakahirap din talagang kumita ng pera and syempre mahirap din talagang magtiwala lalo't na scam tayo sa online e-commerce business. Ayun, yung business ay palagi ko din na ibablog dito. So pagkatapos ko nga pala sa labas ay ngayon ay andito na ako sa loob ng aking pwesto. And syempre may isa din akong strategy para kahit papaano, kahit wala ako dito sa aking pwesto is makikita ng mga customer ko kung magkano nga ba ang presyo ng isda. And yan nga yung isa sa mga dahilan kung bakit may binili akong blackboard. So ay mga guys, bali mamaya ay susulat ako dito sa aking munting blackboard. So ayan, diyan ko nilalagay yung aking mga available na isda araw-araw. So kung ano nga ba yung isda na available dito sa aking pwesto and magkano nga ba ang presyo ng 1 kilo or kalahating kilo or 1/4 na kilo ng aking isda na binebenta dito sa aking munting tindahan. So ayan, ito nga pala yung aking ginagawa ay sinusulat ko nga pala yung mga isda na available dito sa aking pwesto para pag may nakagawi na mga customer is makikita nila kung anong available na isda dito sa aking munting tindahan and especially kung magkano nga ba ang kilo nitong aking isda na binebenta. Kasi pagkatapos nito ay yung aking mama naman ang nagbabantay ng aking pwesto at ako naman ay papasok na naman sa trabaho. So mga guys, bali yun yung aking morning routine araw-araw. Kumukuha ako ng madaling araw ng isda and syempre pagdating ng umaga, and pagsikat ng umaga is umuwi na din ako, dala ang aking mga piniling isda na paninda. And especially tayo naman ay magre-ready para magpasok naman sa trabaho. And may magbabantay din naman ng aking pwesto ng aking si mama. So mga guys, bali aking sinusulat pa dyan yung aking mga available na isda na nabili mula sa Pandawan ng Mercedes at ilalagay kung magkano nga ba yung presyo ng aking mga isda na binebenta ngayong araw.
So, ayan. Bali, ito lamang po yung aking mga natutunan and especially ang aking naisip na business muna. Lalo't lalo na hindi na tayo ay na-scam ng e-commerce. So, ayan. Palagi naman yung nakatopic dito sa aking YouTube channel, yung e-commerce na yon. Ewan ko ba kung kailan makakabalik yung pera natin doon. Siguro wala na din. So, kaya nag-focus na din ako dito sa aking munting business na ito kahit papaano is makabalik lamang yung pera na aking mga nawala. So, ayan mga guys, bali nailista ko na nga pala yung aking mga available na isda dyan sa akin. So, ayan, medyo haggard na tayo mga guys. At ngayon ay ilalagay na natin at isasabit yung ating blackboard na nakasulat yung mga available na isda. So, ayan, yan nga pala yung aking munting pwesto ng aking isdaan dito sa may sa amin. Kung tawagin naman po ito sa amin ay talipapa. So ayan mga guys. Yan, makikita nyo naman po, hindi naman po siya kalakihan at hindi naman po siya kagandahan. And nga pala mga guys, bali ay medyo antok pa tayo dyan kasi nga madaling araw tayo nagigising. So bali is magdadagdag tayo ng yelo para sa ating isda. Ayun. Siyempre para palaging fresh. At syempre, ang isang sikreto din dyan ay nilalagyan ko rin siya ng asin. So, ayan, para lalong malamig. And syempre, hindi matunaw agad yung mga yelo. So, ayan mga guys, bali papakita ko sa inyo yung aking mga nabiling isda mga guys. So, eto na. Charan! Yan nga pala mga guys, bali may bangus, may galunggong, may bulyos, at syempre, may buraw. Yun yung mga tawag dito sa amin ng mga isda mga guys. And now, ay maglalagay na tayo ng mga yelo. So, yan nga pala mga guys. Bali yan yung aking idadagdag na yelo na pang dagdag dito rin sa ating munting isda. Siyempre, yung katamtaman lang din na yelo. Huwag naman sobrang lamig na masyado kasi siyempre, mahihirapan din naman na kunin ng magbabantay yung isda sa ating munting styrofoam. So, ayan, bali, nilalagay ko na nga pala dyan yung aking mga yelo na galing sa ating ref. So, ayan mga guys, bali, dinadagdagan ko kasi para hindi matunaw agad yung yelo. Kasi para hanggang buong araw is hindi basta-basta masisira yung isda. And especially, pasalamat naman ako kasi mabilis maubos naman yung mga isda na binebenta ko dito sa amin. So, ayun. Kaya magpapasalamat din ako. Pero ang balang tubo ko lamang dito sa aking mga tinitindang isda is maliit lamang. So, ayun. Isa na din nga pala yan sa mga payo sa akin ng mga nagtitindang ng isda is yung presyong pangmasa lamang mga guys. So, ayun. And especially, aalamin mo kung ano nga ba yung gusto nilang mga isda. And especially, yung pangmasa din na isda at nakuha rin din naman ako na yung sinasabi nilang pangmayaman na isda. Kasi medyo may dalawa kasing qualification yung customer natin. Yung isa is gusto mura and syempre yung isa din naman ay naghahanap din naman ng medyo mahal. And syempre pag medyo mahal, medyo maganda din na isda. So ayun mga guys. Bali ayun nga pala ay nilalagay ko dyan yung aking mga yelo. And especially syempre tatakpan na din natin ito. At mamaya, pagkatapos niyan ay magre-ready na din tayo para pagpasok sa trabaho. Pero syempre, bago tayo pumasok is ililista muna natin kung magkano nga bang kilo or ilang kilo yung ating nabiling isda at magkano yung nagastos natin sa pagbili ng isda sa Mercedes. And syempre, i-compute din natin kung magkano nga ba yung kikitain natin sa isda na nabili natin at kung magkano nga ba yung patong natin and syempre magkano nga ba yung kikitain natin kasama yung patong doon sa ating presyos ng mga isda mga guys. So ayan, bali hindi pa naman ako dito masyadong biyasa sa pagtitinda ng isda kasi nagsimula lang naman ako kailan lamang siguro mga October or September ako nagsimula, ngayong taon lang din. So ayun, simula kasi nung na-scam ako is ayun, ko talaga tong isda na to talaga, itong tindahan talaga ng isda. And syempre para makabalik din kasi damang yung aking mga pera na na-scam sa akin ng ng e-commerce is
ito na lang muna yung aking pinagtutuunan ng pansin. At syempre, para magkaroon din ng extra income. At ayun nga pala mga guys, bali pauwi na tayo dyan sa bahay. And syempre, pagkatapos natin mag-asikaso sa ating pwesto is isusulat na din natin dito sa ating munting notebook kung ilang kilo nga ba yung ating nabili ngayong araw, and especially kung ilang klase nga ba ng isda din yung ating nabili. So dito ko na rin nilalagay nga pala mga guys kung ilang kilo or kung ilang kilo kada isang klase ng isda ang aking binebenta. So nilalagay ko na din dyan kung magkano ang isang kilo at magkano ang kalahati at 1/4 ng mga isda na binebenta ko. Kasi yung mama ko naman din ang magbabantay sa munting pwesto natin mga guys. So ayun, kasi tinitingnan ko din dyan kung magkano nga ba yung kikitain ko at magkano yung patong ko sa mga isda na binebenta ko kada araw mga guys, para malaman ko kung magkano yung aking kikitain. And especially napakahalaga nito kasi syempre may kita mo yung difference sa mga nagastos mo sa pagbili, and syempre sa mga kinita mo pagkatapos ng buong araw na pagtitinda ng mga isda mga guys. So ayan, bali sa sunod nga po ay ipapakita ko din nga pala sa inyo kung paano nga ba ako mamili ng mga isda sa Pandawan ng Mercedes, yung mga pangmasang isda mga guys, para magkaroon din kayo ng tips and ideas. So maraming salamat nga po pala sa mga nanood ngayong araw, and syempre sa susunod po nating video vlog nga pala mga guys about dito sa ating munting video na kung paano nga ba tayo mamili ng isda sa Pandawan ng Mercedes na pantinda. So ayun, pasensya din po at medyo antok na din po ako kasi every morning po ako kumukuha ng mga isda at madaling araw po iyan. So maraming salamat po at sana po ay may natutunan din po kayo ng kaunting idea po sa mga video ko po na pinapakita sa inyo. And especially, lalo na sa business na nakikita nyo po sa aking ginagawa na kagaya po rin po na na-scam at ngayon po ay bumabangon para sa pamumuhay. And especially, kahit maliit din na negosyo is syempre kailangan din nating ipagpasalamat na kumikita pa rin tayo mga guys. Kahit ito ay extra income na kung saan is magiging source of income na din natin pagdating ng araw. At maraming salamat po. At